Pupunta si Kath bukas sa McDo opening ni Alden. Mga kasambreros, booking na naman ng Kath din sa kanilang parehong post sa Instagram ngayon lang mga kasambreros, no? Yan, at marami pang items sa vlog na ito. Uunahin ko itong booking ang Kath din mga kasambreros dahil sa kanilang parehong post. Si Ma'am Catherine, bago lang ha, as in just in, na post ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram account ay ang kanyang AIA na isang American Insurance Corporation mga kasembreros. AIA Philippines, part ng promotion or brand endorsement business ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Sabi niya dito, healthy begins in the everyday choices you make. Rethink healthy AIA mga kasembreros. So, picture ito ni Ma'am Catherine mga kasembreros, no? Noong naging, or nag-shoot siya ng AIA mga kasembreros doon sa parang lumang bahay, no? Na part ng kanyang shoot mga kasembreros sa AIA. So talagang parehong-pareho ang Kath din kasi si Alden ay hindi nagpahuli. No, of course ay alam natin na grand opening ng kanyang McDo bukas mga kasembreros no January 20, 2026 mga kasembreros. So punong-puno no ng post si Alden sa kanyang Instagram story ng mga kuha niya doon sa McDo mga kasembreros. Ang dami. So maliban sa kanya, mayroon pang mga content creators, yung mga fans na andoon, and todo suporta ang kanyang mga Repa Pips no sa industriya. Nandiyan sina Tupi. May mga sinabi sila mga kasembreros sina Tupi, si Christopher Martin, si Barbie Forteza, at saka dalawa sila mga kasembreros. Si Bea Binene nag-post din dito ng kanyang greeting, no? At saka dito congratulations kay Alden Richards mga kasembreros. So yung McDo, yung grand opening na ito ay talagang aabangan mga kasembreros. So si Alden, yung mga pinost niya dito ay of course no yung harap, yung view mga kasembreros ng kanyang McDo. Tapat na siya. And dito ko nalaman si Barbie Forteza, parang core memory pala ito ng magulang niya, sabi niya dito, which is papakinggan natin itong sinabi ni Barbie Forteza mamaya. Parang core memory pala ito ng magulang ni Barbie Forteza, kung kaya andun din sila, no? Grabe, very supportive si yung mama at saka papa ni Ma'am Barbie Forteza kay Alden Richards mga kasembreros, no? Kasi andun din daw present ang magulang ni Barbie Forteza. Kasi ang story pala nito mga kasembreros ay doon kinasal yung magulang ni Barbie Forteza mga kasembreros sa church right across nga or sa kabilang side ng highway no ng McDo ni Alden. So kumaga pa yung simbahan doon ay talagang historical at saka syempre doon kinasal ang magulang niya Barbie Forteza. So kung kaya napakahalagang lugar para sa magulang ni Barbara Forteza. Ni Barbara Forteza mga kasembreros. So nakakatuwa kasi kahit ng Sparkle Jamie Artist Center ay nag-post din no ng bagong McDo nga ni Alden mga kasembreros. So talagang full support ang ang mga kakilala, ang mga malapit sa kay Alden Richards mga kasembreros, na kung saan ay talagang kanina may pari na kanina na pumunta mga kasembreros doon sa McDo nga ni Alden. So parang hindi ko alam, siguro parang siya maliban dito pinag-pray or parang yung mga lang yata dito yung mga tao dito, yung mga officials no, government officials mga kasembreros yung pumunta dito. Si Ma'am Bea Binene ay talagang masipag din sa pagpo-post ng kanyang kaibigan. Kasi yung iba dito na videos at saka pictures ay galing kay Bea Binene no, na best friend ni Alden mga kasembreros. So parang nakita kong pari na pumunta dito mga kasembreros kanina. Pero yung sigurado ko dito ay ang cute ng pinost dito ng mga ng mga ng mga opisyal, mga governor at saka mayor din yata ito ng kabilang barangay, kabilang mga municipality. So sabi dito ni Januario Ferry Garcia, sabi niya,
sa Santa Rosa. Tres Guapitos, Dingdong Dantes, at Pagsanjan, Mayor Januario Ferry Garcia. So parang ginaya-gaya niya, no? Ang sina Dingdong or si Alden, mga kasembreros. So ito po ay mga ano doon, mga officials, mga kasembreros, no? Sa kanilang nasasakupan, mga kasembreros. So talagang todo suporta. Dito makita ng ano, no, yung pagmamahal na binibigay ng mga officials, no, local officials or local government unit din ng Santa Rosa kay Alden, because he himself, no, also supports yung kanyang lupang Sinilangan, mga kasembreros, kung kaya talagang minamahal din siya, hindi lang sa industry ng showbiz, hindi lang sa kanilang tahanan, kundi maging sa community na kung saan siya isinilang, mga kasembreros, sa lugar ng kanyang lupang Tapos si Bea Binene, 2 hours ago, nag-post siya sa kanyang sariling Facebook account, mga kasembreros, na kung saan ay si Ma'am Bea, sikat din to 2 hours ago yung kanyang post, pero almost 10,000 likes na siya. So grabe rin yung yung following, grabe rin karami yung followers ni Bea Binene, mga kasembreros, kasi sobrang bait din ito, no, at saka sobrang ganda ni Ma'am Bea Binene. So 2 hours ago, sabi niya Ma'am Bea, congratulations din, ang ganda ng new branch. So yun, marami. Sabi niya dito, mini reunion na din, hehehe. Tapos niya, sabi niya Christopher Martin, sobrang ganda rin, no? Sabi niya Tope ay ikaw talaga to, no? Napaka-unique. Sabi niya ganun, sobrang ganda, mga. Mamaya papakinggan natin yung sinabi niya na Ma'am Barbie at saka niya Christopher, mga customers, Christopher Martin. So yun, tapos nag-share si Ma'am Bea Binene ng kanyang mga pictures, kasama of course sina Alden, Christopher, at saka yung iba pa doon, no? Barbara Forteza at saka si Ma'am Tracy Garcia, mga kasembreros. So talagang mag-best friend ang tatlong ito, mga kasus. Tapos yung mismong City of Santa Rosa, Laguna official. Sige ito. Ito, mga kasembreros, ay parang na-report na ito nung nakaraan, no? Itong official forum online, na hindi siya official na Santa Rosa, Laguna Facebook page, pero nag-post pa rin sila ng pag-promote kay Alden Richards, mga kasembreros. So Asia's multimedia star is starting the year with a major power move. Alden Richards just launched his newest McDonald's branch, yung sa Santa Rosa, no, na branch ni Alden, mga kasembreros. Tapos yung ibang pictures dito, ayun, naka-white si Alden. Ang ganda, no? Ang ganda ng kanyang ano ang tawag dito? Customized or modified na costume, mga customers, or damit ng McDonald's. Ang ganda, no? Parang tawag dito, ang galing ng kanang ang galing ng kanilang ginawa na naman dito sa sa damit ng McDonald's, mga kasembreros. Parang pwede siyang gawing damit ng mga service crew, mga kasembreros, kasi na white, parang dirty white siya. Tapos ay yun, may mga McDo na mga nakalagay na mga items, at saka abubot, mga kasembreros, na which is very unique, no? Talagang hindi na ubusan talaga ng ito si Alden. Hindi siya nauubusan ng yung team niya ba, na hindi nauubusan ng creativity talaga. Creative minds, mga kasembreros, at saka brainstorming ang ginagawa nila dito, mga kasembreros. Tapos dito, salamat po kay 1010 TV, na kung saan ay nag-cover siya doon talaga kay Sir Alden Richards, mga kasembreros. So 1010 TV ay palagay ko isa siyang showbiz insider din po, no? At ito pa pala, yung mayor, or parang nagsalita doon sa may nagsabi na payag daw si payag si Catherine. Pag nangasawa si Catherine, dapat taga Santa Rosa, Laguna, which is referring to Sir Alden nga, no? Dito pala siya, andito siya, nakita ko, mga kasembreros, no? Yung nagsabi noon, hindi ko lang alam ang pangalan, na kung sino yun, mga kasembreros. Andito siya, ang cute, ang kulit lang. So tapos ang dami, parang no? May pari na nga dito, mga kasembreros. Parang siguro paunang blessing or paunang prayer, mga kasembreros.
palagay ko, inuna nila yung pray or pagpapanalangin dito mga kasembres, tapos bukas na yung grand opening para hindi gaanong, kasi pag nagkasabay ang, yun nga, napag-bless, tapos yung grand opening, ay talagang dudumugin ng tao at sobrang dami. So dito na may mga pari na, may mga priest na mga kasembres at saka ang tawag dito, sina Alden, of course, yung mga officials ng Santa Rosa, mga kasembres. Maging sa Binyan, yung mayor sa kasi sa Binyan, dito rin pala si Daddy Bay, nag-ribbon cutting na rin sila mga hindi, bukas pala yata yung ribbon cutting. Nag-wine toasting, no, yon. So, wine toasting sila mga kasembreros. So, mamaya ipi-play ko ito para ma-appreciate ninyo mga kasembreros, no? So, grabe, yung mga kasama ni Alden dito na iba, sobrang tatangkad. Si Daddy Bay, andito rin si Daddy Bay, of course, na matangkad, pero may mas matangkad pa pala sa kanila. Mga basketball players yata ito nung unang panahon mga 6-footer, mga 6'3", 6'2" ang mga height nito siguro mga kasembreros. So ang naalala ko dito talaga yung sa time din na Ma'am Catherine, no, na kung saan ay bukas din sila ng kanilang Empolo Manila na business mga kasembreros, no, na kung saan ay nag-ribbon cutting din si attorney, pero dito ay nakaano siya. Okay, palagay ko itong kay Alden na naka-white siya kasi marami sila nakasuot ng ganito parang kinostomize siya ng buong ng buong branch doon ng Santa Rosa, Laguna. So parang plainly or specifically ito sa kanilang branch doon mga kasembreros, kung kaya kahit yung ibang, kahit sina Mayor, no, Mayor Arlene Arcillas ay ganito rin ang suot, na parang may siya, no, pareho ng suot ni Alden mga kasembreros. So kinostomize nila para sa kanila mga kasas, maging sa crew nga ng McDonald's ni Alden Richards mga kasembreros. So may mga iba pa dito na mga videos. So na kung saan ay sinabi Bea Binene ay sabi ang saya nilang tingnan. So si Bea Binene, si Barbie at saka si si Tupi at saka si Alden mga kasembreros. Picture na. Ang simple lang nila. Para magkapatid si Barbie at saka si Bea Binene mga kasembreros, no, na sobrang ang gaganda nila. Small but beautiful ang dalawang ito mga kasembreros. Meron pang pinost si Alden Richards dito na kasama sina Mitch Oliva, si Prince Benmar, si hindi ko kilala tong isa, Shintaro, hindi to si Shintaro Valdez yun nga. Tapos parang edited yung picture, kunwari nasa likod nila yung McDo ni Alden mga kasembreros. So kasi parang hindi pa nakapunta sina Prince Benmar, no, dito sa McDo ni Alden. Baka bukas ay pupunta ang mga tropa pips ni Alden dito sa kanyang bagong McDo, no, mga kasembreros na ka-fanatic. So yung feeling na ganito bukas na siguro yung ribbon cutting. So it will give us yung parehong feels ng pag-ribbon cutting ni Ma'am Catherine doon sa kanilang Empolo Manila na isang toilet accessories mga kasembreros, or bathroom accessories business mga kasembreros. Tapos si Tita Long Gumatay ay parang nagpakita sila ng suporta sa Summon Sunday, no. Papakinggan din natin ito mamaya. Sabi dito ay congrats James and Catherine for Summon Sunday very soon, sabing gano'n, no, ni na Tita Long Gumatay. So todo suporta din si Tita Long Gumatay, no, kay Ma'am Kath, of course. Pero dito ay wala si Ma'am Catherine, parang si James lang yata. Parang nagkaroon sila ng separate na, no. Parang hindi nga nagsama kasi dito alam ko mahaba tong video na ito, pero hindi ko na sinama yung iba na parang nag-parlor game sila, nagpalaro sila mga kasembreros, tapos si James Reid lang ang nandito, si Ma'am Catherine ay wala, no. So parang separate sila ng celebration yata mga kasembreros. But yun. Tapos dito mamaya i-play ko itong mga kailangang i-play mga kasembreros. Kompleto of course ang focus on dito, no, maliban si Daddy Bay, and dito of course sina Angel, sina April, sina Riza mga kasembreros of course. Tapos
dito ay nag ano pala no, parang nagbasa rin pala si Alden ng mga kasembreros ng Bible. Tawag dito, parang siya yung pinabasa ng pare mga kasembreros. So pinabasa siya dito ng ng sulat ni Apostle Paul sa Corinthians mga kasembreros. So ang Panginoon ay ang Espiritu, at kung saan ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kanyang kalayaan. So yon mga kasembreros. So yon, mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros, no? Yon, basta Word of God talagang kailangan sa pamuhay natin mga kasembreros, no? Papakinggan at isa pamuhay mga kasembreros. Ang tangkad ni Angel dito, napapansin ko siya dun sa gilid. Siguro nag-heal siya ng mataas mga kasembreros. Eh, walang duda kasi mataas din naman si Daddy Bay mga kasembreros na nagmana siya doon. So, yun, mamaya, play ko ito mga kasembreros ha. And mga ka-fanatics para ma-appreciate nyo. And of course, ang Word of God mga kasembreros, no? Ni Sir Alden. Tapos ito, post ni Ryan April kahapon, nabigla ang lahat sa naging payag ni Alden Richards tungkol sa kanyang 15th year sa industriya at kung paano naging inspirasyon si Catherine Bernardo sa kanyang walang sawang pag-asenso. Sa isang bihirang pagkakataon ni lahad ng pambansang Bay, ang gutom sa tagumpay at ang pananampalatayang nagpapanatili sa kanya sa taas. Ito na ba ang sagot sa matagal ng tanong ng mga fans tungkol sa kanilang tunay na status? Huwag magpapahuli sa mga detalye ngayon lang. So ito mga kasembreros ay parang dun part pa rin, no, pero kahapon lang niya pinost, no, kung kaya sinama ko mga kasembreros, Secret Revealed. Tapos part ito ng kasi tinanong dito yung special line clear braces mga kasembreros ni Alden na interview, na kung saan ay tinanong siya kung ano yung sikreto ni Alden Richards na napapanatili niya yung sa McDo niya na sobrang creative, yung yung sa mga achievements niya last year mga kasembreros. Director pa siya, producer, actor, bida kontra bida. So halos lahat ng mga kasembreros, so yung tanong sa kanya. So in-emphasize niya dito yung pananampalataya talaga, no? Ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom, ng creativity sa tao. So yun po, no, creativity na nagiging manifesting, no, sa lahat ng ginagawa ni Sir Alden. Talagang nakikita mo yung kanyang pagiging creative mga kasembreros sa halos lahat ng kanyang ginagawa. Mapa showbiz man or mapa outside showbiz, mapa business, mapa pamilya. So halos lahat ay parang good example siya, no, ng creativity, at saka talagang nagsa-stand out yung kanyang mga gawa mga kasembreros. Yung wisdom kasi sasabi natin parati sa Word of God na it's really important sa buhay natin. So si Sir Alden ay patunay na kapag may wisdom ang tao, especially yung kanyang team, no, and siya mismo, kasi nagiging instrument siya ng how to manifest and how to act out, no, to work out mga kasembreros yung wisdom sa pang-araw-araw na buhay. Ito na nga main item natin mga kasembreros, kung pupunta ba si Ma'am Catherine bukas sa McDo ni Alden mga kasembreros, no? We are hoping, we are praying mga kasembreros na pumunta si Ma'am Catherine, pero palagay ko hindi talaga, no? Kasi mailap talaga ang inyong phenomenal box office cinema queen sa mga gantong event, no, sa buhay ni Sir Alden. Pero we know for a fact na talaga nagko-communicate ang dalawang ito privately and secretly mga kasembreros. Alam yung batian nila at saka pag-congratulate, na pag-uplift mga kasembreros individually, secretly, no, mga kasembreros sa bawat isa. Yun po yung pinakamahalaga, no, yung private at saka secret communication nila mga kasembreros, which is sila mismo nagsabi dati na hindi naputol yung kanilang communication mga kasembreros since Hello Love Goodbye and Hello Love Again days mga kasembreros. So hindi naputol, nagtuloy-tuloy siya mga kasembreros. So yun po yung pinakamahalaga sa lahat, yung privacy, peacefulness, no, yun yung mahalaga mga kasembreros sa Kath din ngayon. So of course, no, talagang umaasa tayo at madalangin na magpakita sa Ma'am Catherine, pero palagay ko hindi.
mga kasombreros. Pero sapat na sa atin ang malamang, wow, talagang ang lalim, no? Sapat na sa atin yung malaman natin na nagko-communicate sila mga kasombreros privately at secretly. So, which is napakahalaga sa isang relationship mga kasombreros. So, kahit magkaibigan, mga kasombreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko itong mga videos mga kasombreros, no? Para ma-enjoy nyo po at saka marinig first hand. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. And of course, after nitong mga videos ay pakinggan din po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Congratulations, Papa Alden, sa iyong bagong McDonald's branch. Ano to, core memory daw to ng parents ko. Kasi yung church right across nitong McDonald's na to, dito daw sila kinasal. Kaya nandito rin sila today. Congrats Alden sa bago mong branch ng McDonald's, napakaganda. Grabe. Masasabi talaga na sa'yo to kasi sobrang unique ng itsura. Congrats! Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Ang Panginoon ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kanyang kalayaan. At ngayon, naalis na ang talokbong sa ating mukha. Tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging mistunang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito. Kaya naman malakas ang aking loob. Tinalikdan ko na ang mga gawang kahiyahiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nanlilinglang at hindi ko pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinangangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa akong pahatol kanino man. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At para po sa ating Word of God ay kapupulutan po natin ito ng malalim na aral tungkol sa pananampalataya, ha? Ang title po ay Totoong Faith. Galatians chapter 3 verses 5 to 9.
Medyo mahaba ito mga kasambreros pero babasahin ko na lang, no? Pakinggan na lang po natin. Therefore, he who supplies the Spirit to you, this is Apostle Paul speaking, and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? Just as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Therefore, know that only those who are of faith are sons of Abraham. So, nasa pananampalataya, no? Ang totoong may pananampalataya ay may pananampalataya na kagaya ni Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. Parati nating tatandaan mga kasembreros na ang pananampalataya natin ay may iba't ibang uri din, no? May pananampalatayang nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan, may pananampalataya na mga naniwala sa mga hayop, may pananampalataya na hilaw, may pananampalataya na hindi totoo, may pananampalatayang totoo, may pananampalatayang aandap-andap, yung parang malapit na mamatay mga kasembreros na pananampalataya. So may pananampalataya na hindi active, no? So ganun siya mga kasembreros. Parang mga sakit, no? May mga iba't mga uri ng sakit mga kasembreros. Yung diabetes for example, may stage 1, stage 2, yung TB, tuberculosis for example, may mild, may ganito. May parang basta iba-iba, no? Meron siyang classifications mga kasembreros. So ang pananampalataya po, parati po natin tatandaan na ang genuine, ang tunay na pananampalataya mga kasembreros ay yung gumagawa at saka yung nananampalataya kay Lord Jesus Christ. Because some people might say, I have faith, no? Faith saan? Kanino? No? Kasi may mga tao na pananampalataya nila isa gantong Diyos, gantong Diyos, gantong Diyos. So hindi para siya totoong Diyos mga kasombrero. So kung kaya it's really important na tayo po ay maging maalam, no? Maging genuine mga kasombrero sa ating pananampalataya. Kasi there is that justification of believers. Merong evaluation, no? Tayo mga faithful believers, mga kasamaras ni Lord, ay meron ding tinatawag na evaluation, no? Sa langit, kapag tayo namatay na, tayo po ay kumapahusgahan o huhukman ng Panginoon, mga kasambreros, no? By His holy and righteous judgment, mga kasambreros. So according sa ating pananampalataya sa kay Lord Jesus Christ, okay, hindi pananampalataya kay Buddha, or kay santo, or kay ganto, or kay gantom. So yung mga saints, mga kasambreros na gumawa ng kabutihan, ay pwede natin silang gawing example. Okay? Kagaya ng mga angels, no? Pwede natin silang gawing example because they're also workers in Christ, no? Pero ang pinaka mga examples din natin apart from the Lord Jesus Christ, of course, na pinakamataas sa lahat ay yung mga apostles, no? Yung mga disciples ni Lord Jesus Christ, si Apostol Pablo, na talagang nagpagal mga kasus. Kung ang nangyayari kasi ngayon, dumadaming kasi yung mga santo. Yung may mga ihahalal sila at saka ipoproclaim na mga santos. Santo. So, pag may mga namatay na ganito, kunwari mga pari, with all due respect man po, no, nirespeto naman po natin sila. Pero tingnan po natin yung side na kapag tayo po ay may maraming santo, nalilito tayo kung sino yung pananalanginan natin. Do I need to pray for this saint, or do I need to pray to this saint, to that saint? So imbis na nakatuon kay Lord Jesus Christ, because all in one si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, is righteous, He is merciful, He is forgiving, He is caring, He is loving, He is patient, He is humble, lahat-lahat ng kompleto, no? All in one, mga sobra-sobra pa nga yung kabutihan ng Panginoon ni Lord Jesus Christ, mga kasus. Kung kaya pag marami kasi yung saints na atin pong ginagawang examples, nalilito tayo. Tama? Parang kapag more options ay more confusions, mga kasembreros. So kung kaya walang tayong ibang kasi marami nang binigay na example si Lord Jesus Christ sa Biblia, no? Sina Apostol Pablo, yung mga apostoles na 11, nandyan pa yung mga prophets, no? Sina Isaiah, andyan pa yung mga leaders na inappoint ni God the Father, sina Moises, sina Joshua, sina Ezekiel, yung mga kings and queens, mga kasembreros.
yung mga prophets and prophetess, no? So marami, nandyan sina Isaiah, sina Jeremiah, sa isa prophets pala mga kasembreros, talaga ang dami na. Andyan pa yung mga hari, no? Sina Haring Solomon, sina Haring David, sina Jehoshaphat, no? Marami mga sina Esther. So kung examples lang naman ng ating kumaga pa gustong pagkuhaan ng ehemplo, ay dito na tayo sa nakalista at saka nakasulat talaga sa Biblia mga kasembreros. So ang verse na ito na ating binasa mga kasembreros, no, sa Galatians chapter 3 verses 5 to 9 emphasize the importance of faith in justifying believers rather than relying solely on works. It highlights the concept that it is one's faith in God that ultimately saves them, not their deeds or actions. So yun siya, no? Kasi ang mga tao, akala nila ay kapag gumawa sila ng mabuti, yun ang dahilan kung bakit sila maliligtas. No, definitely not mga kasembreros. Yes, of course, kailangan natin magtrabaho because faith without work is dead. And work without faith is dead, vice versa. Pero yung may pinakapuno, no? May pinakaugat mga kasembreros, may pinaka-foundation. Kung meron tayong kasi ganito yun ang inisip ng tao, baliktad. Kung gagawa ka na mabuti, makakapasok ka sa heaven. Maliligtas ka mga kasembreros. So nawawalan doon yung pananampalataya at saka grasya kay Lord Jesus Christ mga kasembreros galing. So pero kapag ganito yan, sequence ba? Bakit ka maligtas? Because I have faith in Jesus Christ. I accepted Him. Tinanggap ko siya bilang aking Panginoon tagapagligtas na aking buhay. So I live now by faith according sa kanyang grace. Okay? Dahil namatay siya sa atin mga kasembreros, is full of grace and truth. So ngayon, dahil may faith ka na, gagawa ka na mabuti. Okay? So ganoon siya. Because you cannot say that you have faith in God and you don't do good works. Okay? So hindi yun po pwede mga kasembreros. Kung connected yung paggawa ng mabuti, yung works mga kasembreros or yung good works at saka pananampalataya kay Lord Jesus Christ. Connected yun sila. Pero hindi natin pwedeng sabihin na maliligtas tayo because tayo ay mabuti. Okay? Because no one is good. Kahit nga si Jesus Christ, diba? Sabi niya, no one is good, only God the Father. So, doon pa lang, nakita mo na He is the Son of the living God, He is the Messiah, the Christ, mga kasembreros. But still, He humbled Himself, no, by saying, no one is good except God. So, pero dito, no, talaga na-highlight, mga kasembreros, yung concept ba ng pananampalataya natin sa Diyos na ultimately, yun po yung pinaka-reason na tayo po ay maliligtas. Pansinin nyo, no, kapag tayo po ay nagtanong sa mga kakilala natin o bakit ka, kung tatanungin kita, bakit ka mapupunta sa heaven, ganito, ganyan, dahil gumagawa ako ng mabuti, dahil mabuti ako. So, kung pa 90%, no, 95% ay yun po yung kanilang isasagot mga kasembreros. But the Bible tells us clearly na hindi po yun. Okay, bunga lang yun ng ating pananampalataya. Okay, first and foremost, first on the list ay ang ating pananampalataya kay Lord Jesus Christ, because you cannot enter heaven without trusting God, without having faith kay Lord mga kasembreros, and by His grace. Kasi kapag may faith tayo sa Kanya, nauna dun yung grace no? Nauna ang grace mga kasembreros, led by grace of God, and then pananampalataya natin. Kasi parang nakilala natin ang Diyos, tinanggap natin siya sa personal Lord and Savior natin, kasi nakita natin yung kanyang pagkamatay sa krus, yung kanyang pag-ibig, nilikha niya tayo, yung kanyang kalaklaan, and His forgiveness, and so on mga kasembreros. Kung kaya tayo po ay mananampalataya sa Kanya. Okay? In awe, in amazingness, in wonder, and so on mga kasembreros. So the verse shows the powerful impact of unwavering faith by using Abraham as a model for all believers. Abraham's faith was so strong that he was willing to trust and follow God's guidance, even when faced with seemingly impossible circumstances. This serves as a reminder for all believers to put their trust in God above all else, knowing that it is their faith that truly matters in their relationship with Him. So, yun nga, si Abraham, the father of all nations, mga kasembreros, ang ginawang example dito ni Apostol Pablo, no? Na kung saan ay siya ang tatay ng pananampalataya din mga kasos, because alam natin yung kwento, no? He was challenged, he was tested by God, na i-offer yung kanyang kaisa-isang anak mga kasos na si Isaac, na kung saan ay matanda na nga sila nung na-fulfill yung promise nung dumating si Isaac. Si Isaac kasi is the representation of a fulfilled promise. Tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na magkakaroon ng anak si Abraham
kumbaga pa na matanda na sina Abraham at Sarah, mga kasambreros. Tapos, nung 12 years old na or 13 si Abraham, ay kumbaga pa inoffer niya pa rin si Isaac without any hesitation. Kung kaya pa, that's faith, mga kasus, because Abraham knows na ang Diyos ay magpo-provide, ang Diyos ay alam niya ang kanyang ginagawa more than he did for himself, so he had for himself, no? Mas alam ni Lord ang kanyang ginagawa nung inutos niya na Abraham, i-offer mo sa akin yung kaisa-isang anak na si Isaac. So alam ni God the Father ang kanyang sinasabi at plano, mga kasembreros, more than Abraham had for himself. So are we relying on our works and actions to justify ourselves, or do we truly believe in God's power and grace to save us? So grace, kailangan hindi mawala ang grace dyan, mga kasembreros. Just like Abraham, we are called to have faith that goes beyond what we can see or understand. Our faith should be a driving force in our lives, guiding our decision and understanding. So yun siya, mga kasembreros. Napakahalaga po nito, mga kasembreros, kasi pansinin nyo yung mga taong pamilyang walang pananampalataya sa loob ng tahanan, magulo yan. Hindi mo makikitaan ng understanding, ng love. Meron naman siguro pero mababaw. Okay? Kunwari, pag okay sila, sige, go. Okay rin ang relasyon, pero pag may problema na, nagkakawatak-watak na because walang pananampalataya, it's not founded sa tama at totoong pananampalataya kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros. Kung kaya i-desire natin yung totoong faith, no, yung totoong pananampalataya, mga kasembreros, so that kapag dumating man ang panahon na parang ginto ba, no, na kapag tinest, kapag dumating ang pagsubok, kapag dumating ang apoy, kagaya ng tunay na ginto, ay hindi po siya mapapatunayan siya na tunay na ginto. No, ganun din dapat ang ating pananampalataya sa Panginoon, na dumating man ang mga trials, dumating man ang mga problema, ay mapapatunayan kung hindi tayo tatalikod sa pananampalataya because of circumstances lamang, mga kasusbagkos, ay magiging matatag tayo sa ating pananampalataya kay Lord Jesus Christ pag dumating ang challenges at unos ng buhay. Alright, salamat sa ating Word of God, Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at totoong pananampalataya talaga, genuine faith, mga kasmas, in Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasama. Paalam po. Alam na.